Ang pangalan ko ay Maria Santos. Ako ay 22 na taong gulang. At noong unang sinabi sa akin ng aking mga magulang na mayroon akong 2 araw upang umalis sa bahay na iniwan ng aking mga lolo't lola, hindi ako sumigaw, umiyak, o nagtanong kung paano nila ito magagawa sa akin. Nakatayo lang ako sa pintuan ng kusina na hawak pa rin ang malamig na tasa ng kape. Nakikinig habang nagsasalita ang aking ina sa malambot pekeng kalmadong boses na ginagamit niya tuwing gusto niyang magmukhang makatwiran habang nagsasabi ng malupit. Nakatayo ang aking ama sa tabi niya na para bang ang desisyon ay nakastamp at na-file na. At ang aking nakababatang kapatid na si Clara ay nakasandal sa counter na may mapagmataas na ngiti na isinusuot ng mga tao kapag iniisip nila na sa kanila na ang ending. Sinabi nila na ang bahay ay sobra para sa akin, na ako ay makasarili, na ang tahanan ng pamilya ay dapat mapunta sa anak na malapit ng magpakasal at bumuo ng totoong kinabukasan. Pagkatapos ay dumating ang deadline, Biyernes. 2 araw. Ipak ang aking mga personal na bagay, iwanan ang mga susi, at huwag gawing pangit. Ang gusto nila ay away. Gusto nila ng luha, pakikiusap, marahil isang huling desperadong argumento na maaari nilang ibaluktot mamaya, bilang patunay na ako ay hindi matatag at walang utang na loob. Ngunit alam ko na ang isang bagay na hindi nila alam. Alam ko kung ano ang nakaupo sa wall safe sa itaas. Alam ko kung bakit tumigil ang aking lolo sa pag-aalala sa mga huling linggo ng kanyang buhay. At alam ko na kung bubuksan nila ang safe na iyon na naniniwalang nanalo na sila, ang hitsura sa kanilang mga mukha ay sulit sa bawat segundo na ginugol ko sa pananahimik. Kaya, tumango ako ng minsan, nagsabi ng okay, at lumayo na parang babaeng nawalan ng lahat. Sa likod ko, narinig ko ang aking kapatid na tumawa sa ilalim ng kanyang hininga. Sa likod nila, ang buong bahay ay nanatiling tahimik na para bang naghihintay. At noong tinatawag na ako ng aking ina ng paulit-ulit, nanginginig ang boses, nakikiusap na huwag kong gawin ito, huli na. Bago ko sabihin sa'yo kung ano ang nasa loob ng safe na iyon at bakit ang aking pamilya ay naging mula sa pagdiriwang patungo sa panik sa wala pang kalahating oras, sabihin mo sa akin kung anong oras na sa iyo ngayon at saan ka nakikinig dahil gusto kong malaman kung gaano kalayo ang abot ng kwentong ito. Ang totoo, noong binigyan nila ako ng 2 araw na iyon, taon na akong nag-aaral kung sino ang mahalaga sa kanila at sino ang hindi. Ang bahay ng aking mga lolo't lola sa Punta Bato ay ang tanging lugar kung saan ako naramdaman na pinili sa halip na tinanggap lang. Nakaupo ito sa tahimik na taas sa itaas ng tubig. Isang batong farmhouse na may malalim na windowsills, lumang pine floors, at back porch na nahuhuli ang huling gintong liwanag tuwing gabi. Sa mga estranghero, mukha itong mahalagang coastal property. Sa akin, ito ang lugar kung saan tinuruan ako ng aking lola kung paano gumawa ng blueberry cobbler ng walang measuring cups. At kung saan tinuruan ako ng aking lolo na ang karakter ng tao ay palaging lumilitaw kapag walang pumipilit sa kanila na maging desente. 3 taon bago siya namatay, nagbago ang lahat. Nagsimulang makalimot ang aking lola ng maliliit na bagay muna. Pagkatapos ay nakalimutan niya ang mas malalaki. Iniwan niya ang tsaa na kumukulo sa kalan. Inilagay niya ang asukal sa refrigerator. Minsan tiningnan niya ako at tinawag ako sa pangalan ng kanyang kapatid. Sinubukan ng aking lolo na panatilihing matatag ang bahay, ngunit nakikita ko ang takot sa kanya matagal bago niya aminin ng malakas. Nasa graduate school ako noon, nagtatrabaho tungo sa master's degree sa healthcare administration, nagmamaneho pabalik-balik tuwing weekend mula sa Quezon City, pagkatapos ay tuwing ilang araw, pagkatapos ay halos araw-araw sa huli. Ako ang naging alam kung aling botika ang may stock pa ng kanyang mga reseta. Ako ang nagpuno ng pill organizer, tumawag sa home nurse, nagbayad ng heating bill online, at nakaupo sa mahabang tahimik na gabi habang ang television ay nagpe-play sa silid na hindi na sigurado sa oras. Ang aking mga magulang ay laging may dahilan. May business trip, may client dinner, may gala, laging may emergency sa kanilang sariling buhay na kahit papaano ay mas mataas kaysa sa mabagal na pagbagsak na nangyayari sa bahay na ito. Ang aking nakababatang kapatid na si Clara ay mas masama dahil kahit papaano ang aking mga magulang ay alam na may nakakaligtaan sila. Tinatrato ni Clara ang buong bagay bilang abala na sumisira sa mood. Minsan siya ay dumating na may mga bulaklak kumuha ng 3 larawan sa tabi ng hydrangeas nag-post ng isa online na may caption tungkol sa pagmamahal sa pamilya
pagkatapos ay umalis bago ang hapunan dahil may reservation siya sa mga kaibigan sa Manila. Naalala kong nakatayo sa lababo na naghuhugas ng pinggan habang tumatawa siya sa porch, malakas na nagsasalita sa telepono tungkol sa kung gaano ka-depressing ang amoy ng mga lumang bahay. Natutulog ang aking lola sa susunod na silid. Narinig ng aking lolo ang bawat salita. Hindi siya nagsalita noon, ngunit nakita ko kung paano nakalak ang kanyang panga. Bumalik ang hitsura na iyon ng maraming beses sa huling taon ng kanyang buhay. Habang mas nagpapakita ako, mas kaunti ang ginagawa ng aking pamilya. Naging pattern ito na masyadong halata upang baliwalain. Tatawag ang aking ina at tatanungin kung ang ilang dokumento ay nasa study pa. Tatanungin ng aking ama kung tumaas na naman ang property taxes. Lalakad si Clara sa mga silid na para bang nagpaplano na kung saan ilalagay ang bagong muebles. Walang nagtanong sa akin kung natutulog ako. Walang nagtanong kung paano ko pinamamahalaan ang graduate exams habang tumutulong sa 2 tao na bumababa sa harap ko. Walang nagtanong kung ano ang halaga ng maging ang nanatili. Napansin ng aking lolo ang lahat ng iyon. Nang namatay ang aking lola, nagbago siya sa paraang natakot ako. Naging mas tahimik siya, ngunit mas malinaw, halos mas matalas. Para bang sinunog ng kalungkutan ang ulap sa kanya at naiwan ang katotohanan. 2 linggo pagkatapos ng kanyang libing, tinutulungan ko siyang pumasok sa kama nang pisilin niya ang aking pulso at sinabi ng kalmado, "Iniisip nila na hindi ko alam kung ano ang hinihintay nila." Tinatanong ko siya kung ano ang ibig niyang sabihin, kahit alam ko na. Tumingin siya sa hallway, sa study, sa buong bahay, at sinabi, "Hindi nila ako hinihintay na gumaling, Maria. Hinihintay nila ako na matapos." Hindi ako sumagot dahil walang masasabi ako na magpapabawas sa kalupitan nito. Huminga siya ng dahan-dahan at idinagdag, "Ikaw lang ang dumating dito para sa amin. Lahat ng iba ay dumating dito para sa kung ano ang darating pagkatapos namin." Iyon ang gabi na naintindihan ko na ang kwento na sasabihin ng aking pamilya mamaya ay hindi kailanman tungkol sa pag-ibig o katarungan. Tungkol ito sa pagmamay-ari. Hindi ko pa alam kung gaano sila kalayo. 1 linggo pagkatapos ng usapang iyon, hiniling ng aking lolo na ihatid ko siya sa bayan. Sinabi niyang kailangan niyang makita ang isang abogado tungkol sa routine estate housekeeping. At sinabi niya ito sa casual na tono na ang hindi nakakakilala sa kanya ay maaaring maniwala. Ngunit kilala ko siya. Alam ko kapag nagpapanggap siya na mas maliit ang isang bagay kaysa sa totoo. Nagmaneho kami sa brick office malapit sa Marina, kung saan isang lokal na estate attorney na si Eduardo Reyes ang nagsasanay ng higit sa 30 taon. Hindi siya flashy. Hindi siya ang uri ng abogado na ipinagmamalaki ng aking ama na kilala sa club. Tahimik siya, eksakto, at imposible na madalian. Pinagkakatiwalaan siya ng aking lolo, sapat na iyon para sa akin. Nanatili muna ako sa waiting room, ngunit mga 20 minuto mamaya, binuksan ni Eduardo ang pinto at hiniling akong pumasok. Mas tuwid ang upo ng aking lolo kaysa sa mga buwan. May file sa desk, notary stamp sa tabi, at yellow legal pad na puno ng maliit. Maayos na sulat ni Eduardo. Tumingin sa akin ang aking lolo at sinabi, "Kailangan mong makinig ng mabuti dahil tapos na akong magpanggap na gagawin ng iyong mga magulang ang tama sa kanilang sarili." Ang sinabi niya sa hapon na iyon ay nagbago ng lahat. Taon na ang nakalipas, siya at ang aking lola ay gumawa ng will na iniwan ang bahay at ang natitirang estate sa kanilang anak at manugang sa pag-aakalang ang pamilya ay kikilos bilang pamilya. Nawala na ang pag-aakalang iyon. Sa lugar nito, naghanda si Eduardo ng bagong structure, isang irrevocable trust. Ililipat ang bahay doon. Ang layunin ay hindi gawin akong mayaman. Mahalaga iyon sa kanya. Sinabi niya ito ng higit sa minsan. Hindi ito gantimpala, Maria. Ito ay proteksyon. Pinangalanan ako ng trust bilang sole trustee at binigyan ako ng karapatang manirahan sa bahay at panatilihin ito. Ginawa rin itong mahirap para sa sinuman na pilitin akong magbenta, mag-mortgage, o ibigay ito. Ipinaliwanag pa ni Eduardo na kung may sumubok na hamunin ang arrangement mamaya, ang structure mismo ang magpapahirap sa impulsive family sabotage. Naisip ito ng aking lolo sa masakit na detalye. Nakita niya kung ano ang darating. Naalala kong nagsabi, "Mapupuot sila sa akin dito." At si Eduardo, nang hindi tumitingin mula sa pahinang inoorganisa niya, ay nagsabi, "Mapupuot sila sa boundary, hindi sa katotohanan." Ang mga taong feeling entitled sa isang bagay ay laging tinatawag itong kalupitan kapag tumanggi kang ibigay. Nilagdaan ng aking lolo noong araw na iyon. Sinilyuhan ng notary ang mga papel.
Nilagdaan ko kung saan sinabi ni Eduardo. Nang bumalik kami sa bahay, pagod ang aking lolo, ngunit relaxed sa paraang matagal ko nang hindi nakita. Sa susunod na buwan, tahimik naming hinawakan ni Eduardo ang kailangang hawakan. Pagkatapos ng pagpanaw ng aking lolo, muling nakipagkita ako kay Eduardo, tinapos ang trust transfer, at naitala ng maayos ang mga dokumento. Ngunit hindi ko ito inanunsyo. Strategic ang bahaging iyon. Pinayuhan ako ni Eduardo na maghintay dahil naniniwala siyang mas malinaw na magpapakita ang aking pamilya ng kanilang intensyon kung iniisip nilang wala akong depensa. Tama siya. Doon ako naghanda ng safe. Ang wall safe sa upstairs study ay laging kinagigiliwan ng aking pamilya dahil inakala nilang anumang luma at mahalaga ay nakalock doon. Kaya, siniguro kung kapag binuksan nila ito sa wakas, makikita nila ang eksaktong nararapat sa kanila. Sa loob ng safe, nilagay ko ang sealed envelope na may sulat ng aking lolo sa harap. Isinama ko ang notarized copy ng trust documents, maikling liham mula kay Eduardo na nagpapatunay ng effective transfer, at flash drive na may audio recording na ginawa ng aking lolo sa mga huling linggo. Sa ibabaw ng lahat, nilagay ko ang isang sheet of paper na plain view. Sinasabi nito, kung binabasa mo ito dahil nagsadya kang maghanap ng kukunin, alam mo na kung bakit ka naiwan. Alam kong bubuksan ng aking ina ang envelope na nanginginig ang kamay. Alam kong mananahimik muna ang aking ama, na palaging reaksyon niya kapag nadarama niyang dumudulas ang kontrol. At alam kong magpupumilit si Clara na may pagkakamali dahil ang mga taong katulad ng kapatid ko ay hindi naniniwala sa consequences hanggang hindi sila tinamaan sa mukha. Kaya, nang sila ay nakatayo sa aking kusina at sinabi sa akin na Biyernes ang deadline ko, hindi ako nakipagtalo dahil ang totoong deadline ay hindi sa akin. Sa kanila. Biyernes ang araw na ang kanilang fantasy ay mabubunggo sa papel, pirma, at ang isang bagay na hindi kailanman iginagalang ng mga sakim hanggang hindi sila nasira. Patunay. Ang 2 araw sa pagitan ng kanilang banta at Biyernes ay ilan sa mga pinakakakaibang araw ng aking buhay dahil kailangan kong magmukhang babaeng naghahanda na mawala ng tahanan habang talagang naghahanda na panatilihin ito. Nagpack ako ng sapat na kahon upang gawing believable ang performance. Nilabelan ko ang ilan ng books, winter coats, kitchen things, kahit hindi ko kailanman nilayong ilabas. Dinala ko ang mga ito sa guest room kung saan ang sinumang sumulyap sa doorway ay iisipin na sumusuko ako. Kasabay nito, nag-back up ako ng bawat email, nag-save ng bawat text message, at nag-forward ng kopya ng lahat kay Eduardo. Tinawagan ako ng aking ina noong Miyerkules umaga sa sirupi na boses at tinanong kung nakahanap na ako ng matitirhan. Sinabi niyang nag-aalala siya sa akin na mag-isa. Pagkatapos, sa parehong hininga, pinaalalahanan niya ako na huwag kunin ang antique silver dahil iyon ay family property. Tinawagan ako ng aking ama mamaya na nagpapanggap na makatwiran. Sinabi niyang ang pagpapalutang ng mga bagay ay magpapahiya lang sa lahat. Ginamit niya ang salitang lahat sa paraang ginagamit ng mga lalaking katulad niya, na para bang ang pagpapanatili ng kanyang comfort ay public service. Nag-text sa akin si Clara ng larawan ng white kitchen na gusto niya at isinulat, magiging amazing ito kapag mas bata na ang pakiramdam ng bahay. Tinitigan ko ang mensaheng iyon ng buong minuto, ang bahay kung saan nawala ang memorya ng aking lola at nawala ang asawa ng aking lolo ay sa kapatid ko. Isang before picture. Noong Huwebes gabi, nagbago ng taktika ang aking ina. Dumating siyang mag-isa na may paper bag ng pastries mula sa bakery na gusto ko noong college at nagtanong kung maaari ba tayong kumilos bilang adults. Nakatayo siya sa doorway sa cream coat na marahil mas mahal kaysa sa unang semester ng textbooks ko at sinabi sa akin na ang pamilya ay under stress, na ang kasal ni Clara ay paparating, na ang aking ama ay nag-sacrifice ng labis para sa amin, na marahil ginagawa kong mas mahirap ito kaysa kailangan. Pinabayaan ko siyang magsalita. Pinabayaan ko siyang subukan ang guilt, nostalgia, softness at martyrdom. Pagkatapos ay sinabi kong pagod ako at isinara ang pinto. Pagsapit ng Biyernes hapon, ang bahay ay para bang humihinga. Flat at malamig ang langit, ang uri ng Philippine gray na ginagawang metal ang hitsura ng tubig. Dumating sila bago mag-Fimes-House, eksakto sa sinabi nila. Dumating muna ang aking ama, dala ang sarili na parang lalaking umaasa na ang scene ay papunta sa kanyang paraan, dahil karaniwang ganoon. Sinundan ng aking ina, acting na offended na sa aking katahimikan. Huli si Clara.
maliwanag na lipstick at confidence, naka-tall boots na marahil hindi dapat isuot sa gravel. Tiningnan niya ang foyer at sinabi, "Ito ba lahat ang napak mo?" Hindi man lang tinatago ang insulto sa boses, wala akong sinabi. Humingi ang aking ama ng safe key. Sinabi ko sa kanya na nasa kung saan pa rin, sa top drawer ng study desk. Gusto kong nandoon ako kapag binuksan nila, ngunit tumayo ako ng sapat na malayo upang magmukhang wala ng lakas na lumaban. Mahalaga yon. Gusto kong komportable sila. Gusto kong pabaya. Amoy sidar at lumang papel ang study. Diretso ang aking ama sa safe. Nakatayo ang aking ina malapit sa bintana na nakatiklop ang braso. Nakasandal si Clara sa kanyang balikat sa paraang ginagawa niya sa bakery cases kapag nagpapasya kung aling dessert ang kukunin ng hindi nagbabayad. Click ang pinto. Sa 1 segundo, walang nangyari. Pagkatapos ay nanatili ang aking ama. Sumulong ang aking ina at sinabi, "Ano iyon?" Na para bang maaari pang harmless ang sagot. Hinugot muna niya ang top sheet. Pinagmasdan ko ang kanyang mga mata na gumalaw sa sentence. Pagkatapos ay pinagmasdan ko ang kulay na nawala sa kanyang mukha. Kinuha ng aking ina ang mga papel mula sa kanya. Binasa niya ng mas mabilis. Pagkatapos ay mas mabagal. Pagkatapos ay minsan pa na para bang maaaring mag-rearrange ang mga salita kung tumanggi siyang tanggapin sa unang pagkakataon. Kinuha ni Clara ang flash drive at nagtanong kung ano ba ito. Manipis na ang boses niya. Pinunit ng aking ama ang liham ng aking lolo at binasa ng ganap na katahimikan. Iyon ang sandali na alam kong naintindihan nila. Hindi emotionally, hindi morally, legally, nagbago ang silid. Nagbago ang lahat dito. Nawala ang confidence. Nawala ang performance. Lumingon sa akin ang aking ina na may hitsura na hindi ko pa nakita. Hindi dahil hindi niya ito naramdaman, kundi dahil hindi niya kailanman kailangang ipakita sa akin. Takot. Totoong takot. Maria, Anya, at sa pagkakataong ito ay walang softness. Ano ang ginawa mo? Tiningnan ko siya at sinabi, sinunod ko ang instructions. Nagsimulang magsabi si Clara na may pagkakamali, na hindi kailanman gagawin ng lolo ito sa pamilya, na manipulation ito, na may nag-trick sa kanya. At habang nagsasalita siya, patuloy na nagbabasa ang aking ama. Sinusuri ang bawat pahina na parang lalaking naghahanap ng isang sentence na magliligtas sa kanya. Wala. Umalis sila 10 minuto mamaya nang hindi na nagpapanggap. Nakalimutan ng aking ina ang purse sa study chair at kailangang bumalik. Hindi ako tiningnan ng aking ama nang lumabas. Si Clara naman. At kung may temperatura ang galit, magkakagiba ang silid. Pagkatapos ay nagsimula ang mga tawag. Tinawagan ako ng aking ina ng 6 na beses sa 30 minuto, pagkatapos ay 8 pa. Pagkatapos ay nag-iwan ng voicemail na sobrang hininga na para bang tumakbo siya pataas. Maria, pakiusap huwag mag-file ng iba pa. Pakiusap tawagan mo ako bago kausapin ng abogado. Kailangan nating pag-usapan ito bilang pamilya. Pagkatapos ay isa pang voicemail, mas malamig. Hindi mo naiintindihan ang ginagawa mo. Pagkatapos ay isa pa, nanginginig muli. Pakiusap, huwag gawin ito. Hindi ako sumagot ng isa man. Nag-save ako ng bawat mensahe, nakaupo sa kitchen table, at nakinig sa kanilang panik na nagsasalansan sa inbox ko, isang tawag sa isang pagkakataon. Pagsapit ng Sabado umaga, ang digmaan ay lumipat sa labas ng bahay at sa bayan, na eksakto kung saan gusto laging lumaban ang aking ina. Ang Punta Bato ay uri ng lugar kung saan alam ng cashier sa grocery kung sino ang kakakabisa, sino ang sobrang umiinom, at sino ang nagpatay ng front hedges. Mabilis ang balita, ngunit gayon din ang sympathy kung maayos ang packaging. Magaling ang aking ina doon. Maaari niyang gawing concern ang kalupitan ng napakakinis na pinapasalamatan siya ng mga tao. Pagsapit ng tanghali, 2 tao ang nag-text sa akin na nagtatanong kung talagang sinisikap kong kunin ang lahat para sa sarili. Isang babae mula sa simbahan na hindi kailanman bumisita sa mga lolo't lola ko habang buhay sila. Ang nagsulat na devastated ang aking ina at gusto lang ng kapayapaan. Halos tumawa ako nang basahin niyon. Hindi kapayapaan ang gusto ng aking ina. Access ang gusto. Gusto niya ang bahay, ang kwento, at ang karapatang tawagin ang sarili na injured pagkatapos subukang itulak ako palabas ng sarili kong tahanan. Binalaan ako ni Eduardo na mangyayari ito. Sinabi niya na sa property disputes, hindi lang assets ang pinaglalabanan.
narrative ang pinaglalabanan. Sino ang mas mukhang sympathetic ay madalas nakakakuha ng leverage kahit solid ang paperwork. Kaya, sa halip na tumugon emotionally, gumawa ako ng file. Nag-save ako ng bawat voicemail. Nag-print ako ng bawat text. Nag-export ako ng bawat email na ipinadala ni Clara sa akin sa nakaraang buwan. Isa sa mga iyon ay particular na kapakipakinabang dahil nakalimutan niyang maging careful at na-forward sa akin ang exchange sa wedding planner na nagtatanong kung mas magandang late summer para mag-host ng engagement dinner sa bahay bago i-list sa susunod na tagsibol. I-list ito. Naroon. Hindi panatilihin. Hindi manirahan. Hindi igalang ang pamilya. Ibenta. Halos ngumiti si Eduardo nang ipakita ko sa kanya ang email na iyon na para sa kanya ay katumbas ng malakas na tawa. Tinulungan din niya akong magtipon ng records na hindi ko inisip na kakailanganin upang patunayan ang dapat ay halata. Mga kopya ng pharmacy deliveries na nilagdaan ko. Mga resibo mula sa grocery runs, invoices para sa repairs na inayos ko, calendar notes, gas station charges mula sa mahabang biyahe pabalik-balik habang nasa graduate school. Sumulat pa ang home nurse ng statement na ako lang ang family member na consistent na nag-coordinate ng care sa panahon ng decline ng mga lolo't lola. Samantala, patuloy na nagkakamali ang aking mga magulang. Nagpadala sa akin ang aking ama ng mensahe na nagsasabing, napatunayan mo na ang punto. I-sign over ang shared management at makakalakad tayong lahat ng may dignidad. Ang shared management ay ibig sabihin ibalik ang sandata at pagkatiwalaan kaming hindi gagamitin muli. Sinubukan ng aking ina ang softer approach at isinulat na ang legal conflict ay masasaktan lang ang memorya ni grandma. Tinitigan ko ang sentence na iyon ng matagal dahil ang mga taong katulad niya ay laging hinahatak ang mga patay sa argumento na hindi nila pinakialaman habang buhay pa. Ang pinakamalaking regalo ay dumating noong linggo gabi. Si Clara, galit at pabaya, nagpadala ng mensahe na para sa aking ina sa akin ng aksidente. Nabasa, kung hindi siya mag-cooperate, sabihin kay dad na i-push ang debt angle. Susuko siya kung maiisip niyang malalaman ng lahat kung bakit kailangan ng sale. Unsent niya ito ilang segundo mamaya, ngunit hindi bago ako kumuha ng screenshot. Debt angle. Iyon ang unang pagkakataon na sigurado akong mas masama ang financial situation ng aking ama kaysa sa inamin ng publiko. Mas malalim ng kaunti si Eduardo, legally at carefully, at pagsapit ng Lunes sapat na ang kumpirmasyon ng aming hinala. Bumabagsak ang negosyo ng aking ama. Naging mahigpit ang bank line. Pressing ang personal debt. Hindi niya gusto ang bahay dahil tradition ito. Gusto niya dahil escape ito. Nang naintindihan ko iyon, lahat ay nag-click. Ang fake urgency, ang 2-day deadline, ang pressure. Ang biglaang pagpupumilit na kailangan ni Clara ang bahay para sa kanyang future. Hindi kailanman tungkol sa kanyang future. Siya lang ang mas magandang kwento na inaasahan nilang gawing sentimental ang pagnanakaw. Naging mas pangit ang sitwasyon bago bumuti. Nag-file ang aking ina ng civil petition na hinahamon ang trust. Predictable ang argumento. Inangkin nila na sobrang frail ang aking lolo upang maintindihan ang nilagdaan at na minamanipula ko siya habang caretaker. Nakakadire, ngunit hindi nakakagulat. Kapag hindi matalo ang documents, inaatake ang karakter. Nag-file si Eduardo ng aming response sa parehong araw at sinabihan akong maghanda para sa hearing. Sinabi rin niya ang isang bagay na nanatili sa akin. Sinabi niya, mahalaga ang katotohanan sa Korte, Maria, ngunit halos kasing halaga ang composure. Gusto nilang emotional ka. Gusto nilang magmukhang unstable ka. Huwag mong ipahiram ang mukha mo sa kanilang kwento. Kaya, eksaktong ginawa ko ang sinabi niya. Tumigil ako sa pagre-react. Masama ang tulog, ngunit handa akong dumating. Nagsuot ako ng navy suit. Inorganisa ang binder. Dala ang audio recording ng lolo, nursing statement, care logs, repair invoices, email tungkol sa listing ng bahay, at screenshot tungkol sa debt. Pagsapit ng araw ng hearing, hindi na ako natatakot na mawala ang bahay. Natatakot akong marinig kung gaano kadaling makatayo ang mga taong nagpalaki sa akin sa publiko at magsinungaling tungkol sa akin ng diretsyo ang mukha. Sinabihan ako ni Eduardo na hayaan sila. Sinabi niya na minsan ang pinakamabilis na paraan upang sirain ang maling kwento ay bigyan ito ng sapat na espasyo upang ipakita kung gaano ito unnatural. Tama rin siya doon. Ang hearing ay ginanap noong Huwebes umaga sa county courtroom, na amoy papel, kape, at floor polish. Hindi ito dramatic, sa paraang ginagawa ng mga pelikula ang courtrooms. Walang sumigaw sa una.
Walang pumukpok ng mesa. Ang panganib sa silid na iyon ay mula sa kung gaano kalmado ang lahat habang naghahanda na putulin ang isa't isa sa mga salita. Nakaupo ang aking mga magulang sa petitioner's table na si Clara sa pagitan, naka-pale blue na para bang may kulay ang innocence. Nagdab ang aking ina sa kanyang mga mata bago pa man magsimula na nagsasabi sa akin na nais niyang i-perform ang lungkot bago magsalita ang facts. Mukhang tense, pagod at galit sa ilalim ang aking ama. Ang judge ay babae sa kanyang 60s na may mukha na nagsasabi sa akin na wala siyang pasensya sa manipulation na nakadisguise bilang concern. Nakatulong iyon. Nagsimula ang attorney ng pamilya ko sa pagpinta sa akin ng eksakto sa paraang hinula ni Eduardo. Isang grieving young woman, isolated, overwhelmed, emotionally compromised ng loss, hindi kayang responsableng pamahalaan ang valuable inherited property. Sinabi niyang kumilos ang aking mga magulang dahil lang sa concern para mapanatili ang family harmony at maiwasan ang financial mismanagement. Family harmony. Halos tumingin ako sa binder sa kandungan ko upang pigilan ang sarili sa pagngiti sa kung gaano ito absurd pagkatapos ng linggong ipinaranas nila sa akin. Tumayo si Eduardo ng kanyang turn at hindi na sayang ang segundo sa dramatics. Nagsimula siya sa dates. Laging dates ang simula. Nilakad niya ang korte sa trust formation, execution, notarization. Pagkatapos ay inilatag ang care history ng mga lolo't lola at kung sino ang talagang nandoon sa mga taong iyon. Iniharap ang nursing statement, isinumite ang expense logs, ipinakita ang kopya ng travel records at invoices sa pangalan ko para sa maintenance at household necessities. Hindi niya sinabing mas mahal ko sila. Mas mabuti ang ginawa. Ipinakita niyang mas ginawa ko. Pagkatapos ay humiling na i-admit ang audio recording. Objected ang lawyer ng ina. Nakinig ang judge sa basis, tiningnan ang transcript na inihanda ni Eduardo at inadmit para sa limited consideration. Nang tumunog ang boses ng aking lolo sa courtroom speakers, manipis ngunit hindi mapagkakamalian na malinaw, may something sa loob ko na tumatag. Sinabi niyang hindi siya confused. Sinabi niyang pinoprotektahan niya ang bahay mula sa mga taong nakikita itong pera. Sinabi niyang pinili niya ang apo na nandoon. Tumingin ng diretso ang aking ina. Tumigil si Clara sa pagpapanggap na nagtatala. Isang beses gumalaw ang aking ama, pagkatapos ay ganap na nanatili. Kung natapos doon ang hearing, sa tingin ko nanalo na kami. Ngunit hindi pa tapos si Eduardo. Ipinakilala niya ang email ni Clara tungkol sa pag-host ng engagement dinner bago ilist ang property. Sinubukan ng lawyer niya na tawagin itong casual brainstorming. Sinagot ni Eduardo ng text, kung saan nagrereklamo siya na delay ko ang renovation timeline. Pagkatapos ay ang mensahe tungkol sa pag-push ng debt angle. Hindi inihayag ni Eduardo ang lahat ng sabay-sabay. Layered niya. Iyon ang brilliance. Una greed, pagkatapos planning, pagkatapos motive. Sa wakas lumipat siya sa finances ng ama. Hindi niya kailangang i-expose ang bawat private detail. Sapat lang ang kailangan upang ipakita kung bakit may urgency, may debts, may pressure, may dahilan kung bakit gusto ng pamilya ang mabilis na control sa high-value asset. Objected muli ang attorney ng ama, ngunit pinayagan ng judge ang narrow line of questioning sa motive. Doon nabasag ang lahat. Tinatanong ni Eduardo ang aking ama kung sinabi niya sa akin ng maraming pagkakataon na dapat privately hawakan ng pamilya ito upang maiwasan ang embarrassment. Oo ang sagot ng ama. Tinatanong niya kung nag-propose siya ng shared management pagkatapos malaman ang trust. Oo muli. Tinatanong niya kung binigyan ako ng pamilya ng 2 days upang umalis bago ang anumang court ruling. Nag-hesitate ang ama, pagkatapos ay sinabing nag-offer sila ng transition plan. Tumingin ang judge sa wording na iyon. Narinig din niya ang spin. Pagkatapos ay tinanong ni Eduardo ang tanong na sa wakas ay hinubad ang maskara. Tinanong niya, Mr. Santos, ikaw ba ay under financial pressure noong sinubukan mong pilitin ang access sa bahay? Sinubukan ng ama na i-dodge. Sinabi niya, bawat pamilya ay may pressures. Tinanong muli ni Eduardo, mas specific? Ikaw ba o hindi ba naghahanap ng immediate control sa property dahil naniniwala kang ang sale o refinancing ay makakabawas sa mga pressures na iyon? Tumingin ang ama sa judge, sa kanyang lawyer, at sa akin. Sa una segundo, nakita ko ang lumang instinct sa kanya, ang palaging pumipili ng dominance kaysa caution. At pagkatapos ay sinabi niya ang sentence na nagtapos sa kanila. Sinabi niya,
Kailangan lang namin siyang huminto sa pagiging selfish ng sapat upang lumagda, upang ma-stabilize ng pamilya ang mga bagay. Tahimik ang courtroom sa total way na ginagawa ng mga silid kapag may umamin ng sobra na hindi na mababawi. Ginawa niyang strategy ang concern at leverage ang pamilya sa isang sentence. Hiniling ng judge na i-clarify. Sinubukan niyang i-walk back. Sinabi niyang ibig niyang sabihin na makikinabang ang lahat. Ngunit nagawa na ang pinsala. Hindi na ang petition tungkol sa pagprotekta sa akin mula sa mismanaging property. Tungkol ito sa pag-pressure sa akin upang isuko ang control. Nang mag-rule ang judge precise at malamig, pinanatili niya ang trust. Tinanggihan ang challenge ng buo. Kinilala niya ako bilang lawful sole trustee. Walang nakitang credible evidence ng undue influence at nabanggit na ang documentary record ay overwhelmingly nagpapakita na ako ang primary caregiver at property steward. Pagkatapos ay tinugunan ang conduct ng pamilya. Pinuna ang pagtatangka na pilitin akong umalis bago ang legal resolution. Inutusan silang magbayad ng substantial portion ng aking legal fees. Naglagay din ng civil order na nagbabawal sa kanila na pumasok sa property o makipag-ugnayan sa akin sa labas ng legal channels sa loob ng 2 taon maliban kung express ako sumang-ayon sa writing. Totoong umiyak ang aking ina noon. Hindi dahil nawala ako, kundi dahil nawala ang control sa kwento. Mukha si Clara na may kumatok ng hangin sa kanya. Mamaya, nalaman kong ipinagpaliban ng pamilya ng fiancé niya ang financial contribution sa kasal, pagkatapos malaman na ang bahay na hinintay niyang maging bahagi ng kanilang future ay hindi kailanman sa kanya. Hindi natapos ang kasal, ngunit natapos ang fantasy. Lumabas ang aking ama sa korte na mas maliit kaysa sa nakita ko kailanman. Sa bayang katulad namin, hindi kailangan ng formal scandal upang malaman ang nangyari. Sapat na ang katotohanan upang magsimulang mag-connect ng dots. Sa loob ng 2 linggo, tahimik siyang nag-resign mula sa local fundraising board na palaging ginagamit upang polish ang reputation. Walang nagsabi kung bakit. Hindi kailangan. Tinawagan ako ng aking ina nang minsan pa mula sa unknown number noong gabi at nag-iwan ng voicemail na hindi ko sinagot. Sinabi niyang hinumiliate ko ang pamilya. Nakinig ako rito habang nakatayo sa kusina at naisip, hindi. Kayo ang gumawa nito sa sandaling sinubukan ninyong itapon ako sa bahay na taon kong pinrotektahan habang abala kayo sa pagpaplano kung ano ang magagawa ninyo kapag wala na ang mga matatanda. Bumalik ako sa Punta Bato sa hapon ding iyon na natapos ang hearing. Mas maikli ang biyahe kaysa karaniwan. Marahil dahil sa unang pagkakataon sa loob ng mga linggo, hindi ako papunta sa banta. Papunta ako sa tahanan. Exact na pareho ang hitsura ng bahay mula sa kalsada na mas gusto ko kaysa maipaliwanag. Parehong stone walls, parehong weathered porch railing, parehong stand of trees na bahagyang yumuyuko sa hangin mula sa tubig. Walang anunsyo ng victory. Nandoon lang, sapat na. Binuksan ko ang front door at pumasok sa katahimikan na humawak sa akin ng higit sa mabibilang. Nakatayo ako sa foyer ng 1 minuto nang hindi tinatanggal ang coat. Pagkatapos ay naglakad sa kusina, inilagay ang kettle at inabot ang lumang ceramic mug na ginagamit ng lolo tuwing umaga. May maliit na chip malapit sa handle at faded blue rim. Dinala ko ang tsa sa back porch at naupo kung saan tumama ang liwanag sa board sa late afternoon. Mula doon, makikita ko ang tubig at ang gilid ng hardin na minahal ng lola, kahit tumigil na siyang maalala ang pangalan ng kalahati ng mga bulaklak. Inisip kong mararamdaman ko ang triumphant sa loud blazing way. Hindi. Ang naramdaman ko ay clean, clear, na para bang ang pressure sa dibdib ay na-release ng isang careful turn sa isang pagkakataon. Hindi ko na isave ang bahay dahil mas malakas ako kaysa sa lahat, o mas matalino, o mas malamig. Na-isave ko ito dahil nanatili ako ng mahirap manatili. Iyon ang buong katotohanan. Nanatili ako ng repetitive at malungkot ang updates ng doktor. Nanatili ako ng kailangan bayaran ang bills at dalhin ang groceries at masyadong mahaba ang gabi. Nanatili ako ng walang glamorous, walang profitable, at walang audience na pumapalakpak. At sa huli, mas mahalaga iyon kaysa charm, kaysa entitlement, kaysa dugo. Iyon ang aral na paulit-ulit kong bumabalik. Ang dugo ay maaaring gawing related ang mga tao, ngunit hindi automatic na gawing loving, safe, o worthy of trust. Ang totoong pamilya ay hindi defined ng sino ang humihingi ng access kapag naging valuable ang isang bagay. Defined ito ng sino ang nananatiling present kapag naging mahirap, inconvenient, at unphotogenic ang buhay. May iba pang tinuro sa akin ng kwentong ito, at sa tingin ko ay mahalaga para sa sinumang nakikinig na namanipula ng salitang pamilya. Ang pag-ibig na walang boundaries ay maaaring i-exploit.
Ang kindness na walang documentation ay maaaring i-rewrite, at ang loyalty na walang self-respect ay maaaring maging cage. Ang pagprotekta sa sarili ay hindi nagiging malupit. Ang pagpapanatili ng records ay hindi nagiging calculating. Ang pagtanggi na isuko ang itinayo, pinanatili o inalagaan ay hindi nagiging selfish. Minsan ang pinaka-responsible na bagay na magagawa ng tao ay ilagay ang compassion at evidence sa parehong kamay. Hindi iyon bitterness. Wisdom iyon. Tumingin ako sa tubig, dahan-dahang uminom ng tsaa, at naisip kung gaano ko gustong maging ang mga magulang, ang mga taong inaasahan kong nasa ilalim ng lahat ng control at performance. Ngunit dumating ang kapayapaan nang tumigil ako sa paghihintay sa version na iyon at nagsimulang maniwala sa version na ipinakita na nila. Tahimik ang bahay. Softly gumagapang ang porch board sa ilalim ng upuan ko. Sa isang lugar sa tabi ng tubig, isang gull ang sumigaw ng minsan at pagkatapos ay nanatili muli ang lahat. 27 pa rin ako. Mag-isa pa rin sa porch na yon. Ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang mag-isa ay hindi naramdamang abandoned. Naramdaman itong free. Kung may naka-experience na gumamit ng pamilya, guilt or obligation upang itulak ka palabas, sana ang kwentong ito ay magpaalala na ang katahimikan mo ay hindi kailangang nangangahulugang surrender at ang kindness mo ay hindi nangangailangan ng self-betrayal. At bago kita iwan dito sa porch na ito, sabihin mo sa akin saan ka nakikinig at anong oras na sayo dahil gusto kong malaman kung gaano kalayo ang biyahe ng kwentong ito at kung may bahagi bang naramdamang medyo pamilyar.